problem. We need to understand in order to address properly and wisely. Dapat maunawaan po natin ano ba ang problema sa memorial service sa Pilipinas. Bakit problema ito? Okay. Ang memorial service sa Pilipinas, it is an expense. Isa sa pinakamalaking gastos na harapin ng pamilya. Among the hardest to manage and costliest magastos. Similar events like weddings, birth, education, buying property, travel, medical anniversary, lahat siya mga gastusin. Pero, ang memorial service po talaga, matinding gastos po yan. Lalo na pag hindi napagandaan. Mapapamahal po tayo. Ikalawa, merong attached deep emotion, kaakibat na emosyon. Emotion hamper our decision making which lead to our taking advantage of. Pagka namatayan ka at wala kang plano, kung matuka po sa puninarya, nakita magandang sasakyan mo, nakita magandang kasuotan mo, ang ipaprice po sa'yo na at need price, mahal po. Okay? Bakit? Nakita lang may kakayanan ka eh. O operan ka ng mahal na price. Kasi alam na may pera ka. Ikaw naman, dahil down yung emotion mo noon, dahil namatayan, oo ka na lang dun sa ino-offer nila na hindi mo na naiisip na mahal pala yun. Later on, pag natapos na yung pinagdadaanan mo yan, tsaka mo marirealize, napakamahal pala ng ginastos ko doon. Bakit? Kasi nga po, hindi ka makapag-isip at that time. Kaya, na-take advantage ka po nung pinuntahan mong funeral parlor. And then, ang memorial service po, okay, pag namatay, it has no fixed date. Walang itinakdang araw o oras. Unlike most expenses, memorial service are not programmable. Anything at need is costly since the provider knows the urgency. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Basta darating po yan. Okay? Kaya kailangan pagandahan. Otherwise, mapapamahal po tayo ng gastos. Gagastos naman po talaga tayo. Ang problema, yung gagastos pa tayo ng mas mahal. Okay? It cannot be postponed po. Di maaaring ipagpaliban. Unlike most expenses, memorial services are non-postponable. Since it cannot be put off another day, it is more difficult to manage than most expenses. Hindi po yan katulad ng birthday o wedding anniversary na pwede mong ipagpaliban o piyesta. Susunod na taon na lang maganda. Okay? Pag mayroong patay, talagang kaugalian o kultura ng Pilipino na ipagburol po yan ng maayos. And take note, you need to pay within 3 to 4 days po yung memorial service na gastusin po. Hindi yan katulad ng ino-offer ng St. Peter na pwede mong bayaran ng 5 years to pay na installment. Pagka at need na po, you need to pay it within 3 to 4 days po. Ito pa. Pag may patay, payment is immediate. Kailangan bayaran agad ang serbisyo at ataol. Unlike most programmable expenses, the bereaved has to settle the cost prior to interment or burial, which is only days from death. Saan tayo kukuha ng ganung kalaking pera? 43,000, 50,000, 100,000 within 3 days. So, hindi katulad ng ino-offer po ng St. Peter na installment. So, nakita po natin kung gaano kahalaga po ang paghahanda sa memorial service. Dahil pag hindi tayo naghanda, malaking stress at lalong mas malaking gastusin po. So, kaya po nandito ang St. Peter. Bakit St. Peter? Kasi po, worry-free memorial service po tayo. We can service ng mga chapels and branches. We have more than 300 branches po na chapels nationwide na pwedeng mag-cater po sa mga memorial service natin. And then, number 2, no downgrading of service. Dahil ang ating mga memorial plans po ay anti-inflationary feature. Ano ibig sabihin nun? Kumuha ka ngayon ng plan, ganitong presyo. After 10 years, 50 years, kung ano yung kinuha mo, hindi magbabago po yung price nung kahit magtaas na po yung price ng St. Peter. Naka-lock in na po yung price mo. Katulad before, kung kumuha ka ng 43,400 nung bagong mag-price increase, and then nagtaas na. So, lock in ka na po dun sa 43,400. So, how much more kung abutin ng 50 years, okay, hindi mo pa nagagamit yung plan, napakamahal po ng price nun. Pero ikaw, lock in na po yung price mo dun sa original contract price na kinuha mo. At isa sa malaking tulong po sa ating mga kababayan ay yung installment plan na 5 years to pay ng St. Peter.
So, ang St. Peter po, hindi lamang po pang mayaman to. So, kung hindi mo kaya yung mga spot cash, annual plan, semi-annual, quarterly, meron po tayong monthly po na swak po sa budget po ng ating mga kababayan. And then, lifetime guarantee of service po ito. Kumuha ka ng 20 years old, 80 years old, buhay ka pa. O 100 years old, buhay ka pa. Okay? So, nandun pa rin po yung memorial service plan mo. Kung sakasakaling kailanganin mo, isang araw yan, isi-serve po yan ng St. Peter. So, pagka nagbebenta po ako ng memorial service plan ng St. Peter sa isang prospect, 3 points lang po ang tinuturo ko. Point 1, connect. Kumonek ka dun sa prospect mo by telling a testimony. Magbigay ka ng testimony para magkaroon kayo ng connection. Huwag mo agad bebentahan. Halimbawa, kwentuhan mo, meron po kaming isang kasama sa na ahente. May taning na po yung nanay po niya. So, 3 years to live po ang taning ng doktor. So, may nag-alok po sa kanya ng St. Peter. Kumuha lang po sila. Wala lang, kumuha lang. So, hindi pa natataapos yung taning na 3 years. After 1 year, namatay na po yung mother nung kasama po namin. So, nung mamatay yung mother niya, after 1 year, ibig sabihin, nabayaran na yung 1 year na plan. Okay, may natitira pang 4 years. So, dahil merong built-in na term life insurance po itong ating memorial service, so, yung 4-year balance, na fully paid po yun. And then, sinerve po yung full memorial service. And then, nakakuha po yung family ng 100% ng contract price. St. Anne po ang kinuha nila noon. Kaya, ang nakuha po nila ay cash benefit equivalent to 100% ng contract price, which is 120,000. So, saan po tayo makakakita ng ganyang mga puninarya na nagbibigay po ng ganyang serbisyo? Ang binayaran mo lang nabayaran mo lang 20%, yung 80% na balance fully paid na dahil mayroong insurance. Saan tayo makakakita po ng puninarya na pag namatay po yung plan holder, bibigyan pa ng 100% na cash benefits. So, dito lamang po yan sa St. Peter. So, yan po yung unang dinidiscuss ko po sa mga prospect. Point 1 is to connect to the prospect you by telling a testimony ng mga plan holders natin. And then point 2, ang dinidiscuss ko po, ang binibenta po ng St. Peter ay memorial service. Memorial service plan po. Okay? So, yun po yung point 2. So, sa memorial service plan, kailangan ma-declare mo doon sa binibenta mo na ito po yung inclusions at ito yung exclusion. Yan po yung didiscuss natin ngayon. And then, pahapyawan ko lang po yung point 3. Okay? Ang point 3, na dapat mong madiscuss dun sa prospect mo ay mayroong libreng insurance ang St. Peter. Built-in po ito. Okay? So, yun po yung dapat mong sabihin sa kanya. So, bibigay ko po yung details. So, nasabi ko na po yung point 1, connect to the prospect using a testimony ng mga plan holders. At ito na po tayo sa point 2, i-discuss ko po sa inyo. Okay? Ano yung inclusions and exclusions ng memorial service plan? So, dalawa po ang produkto na binibenta po ng St. Peter. Meron po tayong traditional life plan, yung without cremation, and then meron din po tayong cremation plans. Okay? So, una, retrieval of remains. Yan ang unang inclusion nung binibenta nating memorial service. Okay? Una pala, bakit kailangan natin sabihin yung inclusions at exclusions? Para hindi po tayo ma-misinterpret po ng mga inaalok po natin. Baka mamaya sabihin nila, hindi mo naman sinabing kasama yan eh. Hindi mo naman sinabi na hindi kasama yan eh. So, kaya napakaganda po na ma-declare po natin sa kanila kung ano po yung kasama dun sa binibili po nila. Dapat alam po nila kung ano yung kasama sa binibili nila. Una, retrieval of remains. Siyempre, okay, i-retrieve yung patay mula sa nearest chapel, okay, papunta po dun sa place of death, either hospital o bahay. Okay. But take note, subject to additional charge in excess of 25 km from the nearest chapel. Pag sumobra na po in excess of 25 km, meron na po yung additional fee, usually 200 pesos per kilometer or depende po sa chapel. Okay?
So, ikalawa, i-imbalsamuhin po yung body ng patay. Okay? Ng lisensyadong imbalsamador. Hindi po yung mga kung saang puninarya lamang po nakuha po dyan sa tabi-tabi. Atin po mga lisensyado. And we use Max Factor na branded na cosmetic po sa pag-makeup po sa body ng patay para po talagang umabot hanggang last day ng burol po yung kanyang makeup. Okay? And then may 4 days viewing po tayo sa St. Peter Chapels. Okay? Pag without cremation na plan, 4 days po ang viewing. Okay? Pagka naman cremation plan, 3 days viewing po yan, ha? And then meron din po tayong, dito pala sa sa traditional life plan, yung casket na ibibigay, kung ano yung package o plan na kinuha. Kung St. George na casket ang bibigay. Kung St. Anne po ang bibigay. Okay? And then pagdating sa viewing days, 4 days ang viewing po sa traditional life plan and then 3 days viewing po sa cremation plan. And then air condition po ang viewing room po natin with wifi, parehas po. Okay? And then meron po tayong iburol and pre-memorial tribute. Kaya ngayon po, naka-frozen po yan kasi due to COVID protocols po natin. But unti-unti po, bubuksan po yan. And then meron din po tayong announcement boards. Yan po yung picture at saka pangalan po nung yumao na nilalagay sa labas para po hindi po maligaw yung mga dumadalo po. Okay? Para baka mamaya doon pa makimerienda sa kabilang kwarto po. Okay? And then meron din po tayong guest registry. Diyan po naglalagbook kung nakikita po natin kung nakadalo na po tayo ng St. Peter na mga burol. And then meron din po tayong thank you cards and flower arrangement. Take note po itong flower arrangement po natin. Isang malaking corona na bulaklak lang po ito, ha. Hindi po ito yung garden type na napakaraming bulaklak na nakikita po natin, ha. Isang malaking corona lang po, okay, na bulaklak. Yung iba nakikita natin maraming bulaklak, binili na po nila yun na additional purchases na po nila yon. And then ang huling inclusion po ng memorial service po natin ay yung funeral hearse during interment. Ihahatid po yung yumao mula sa burulan papunta po sa huling hantungan tulad ng sementeryo o ng columbary place po. Okay? So, 6 na plan po ang nandyan sa traditional life plan without cremation at 2 naman pong plans ang available po natin dito sa cremation plan. Take note lang po na sa cremation plan, okay, may 2 klase po tayo na plan, St. James at St. Jude. Si St. James, walang involved po ito na casket. Bali, ang mangyayari po dito, direct cremation po ito. Okay? Yung bangkay, i-cremate muna, tapos ilalagay sa urn for 3 days viewing. After on the last day, doon po ihatid sa uling hantungan. Si St. Jude, may involved po na kabaong. Okay? So, ito muna, ibuburol. Ilalagay muna sa casket for 3 days viewing. And then, on the last day, doon po i-cremate. And then, pagka-cremate po, doon po ihatid sa huling hantungan po. So, yan po yung mga inclusions po natin ng Memorial Service Plan. And take note po, ito po, kung yan po yung mga inclusion, ito naman po ang exclusions. Hindi po kasama ang memorial lot, hindi po kasama ang columbarium vault, hindi po kasama ang processing of death certificate, burial permit, or transfer permit. Ha? Kasi po merong mga ibang ahente na nagpo-promote na kasama po daw itong mga ito, tapos lalaya sa St. Peter, tapos hahabulin po ng mga plan holder ng St. Peter. So, hindi po maganda po yun. Okay? Kaya kailangan ma-declare natin, hindi po kasama ang memorial lot, columbarium vault, death certificate, burial permit, at saka transfer permit para ma-inform din yung mga tao na hindi sila basta-basta pwedeng lokohin ng mga nagpo-promote ng mga maling impormasyon about St. Peter. So, anong service protocol? Okay? Pag may nangyari po o gagamitin po yung plan. Una, call your St. Peter plan sales agent or St. Peter life branch nearest to you. Okay? Bakit? Kasi kailangan mong i-provide yung life plan agreement, plan type, full name, and birthday for verification ng plan status. Baka mamaya tatawag-tawag ka sa chapel, lapse na pala yung yung plan mo. So, chine-check muna po yan ng mga chapel kung
enforceable pa ba o lapse na. Kasi pag lapse na yan, okay, kailangan mo na, kung lapse na po yan, mag-a-agree ka dun sa chapel kung okay sa'yo yung at need price. And then, pagka okay sa'yo yung at need price, tsaka mabibigay yung mga details nung mga details na kailangan na ito para ma-retrieve po ng retrieval team yung katawan nung gusto nating iburol po sa St. Peter. Number 3, inform your agent on the full name of the deceased, place of retrieval, contact person, and contact number to facilitate po the retrieval po. So ito po naman po, meron naman po tayong detailed na pag-aaral po dito, and pwede rin po nating tanungin yung ating mga sales agent too. So tapos na po natin yung point 1 na sinasabi ko kanina. Kung tell a testimony about plan holder para makakonect kayo dun sa binibenta nyo, may common denominator kayo. And then, point 2, yung sinabi ko kanina, ano inclusion at saka exclusion ng Memorial Service Plan St. Peter. At ito na po yung point 3. Okay? Ito po yung, ang St. Peter, ang Memorial Service Plan po natin, ay meron dalawang built-in na libreng insurance. Term life insurance at accident insurance. Libre po ito ha, hindi po ito binabayaran. Okay? So, ang term life insurance, pagka due to sickness, illness, or natural death, hindi po pwedeng self-inflicted o namatay due to sa pagkakamatay. Ang accident insurance naman, due to accident po. Ang ini-insure po ay yung plan holder. Hindi po yung transferan ng plan kung later i-transfer o yung assignan kung ipapagamit po. So, ang naka-insure po, plan holder, yung mag-a-avail ng plan. Okay. So, anong requirement? Una, meron po tayong age requirement. Okay. Yung plan holder, at the time na mag-avail po siya ng plano, okay, para maka-avail siya ng term life insurance, kailangan 18 to 59 years old po siya. Pag sa accident insurance naman, ang age requirement, kailangan 18 to 54 years old yung plan holder na kukuha at the time of the availment. So, pagka more than 55 years old na po siya, okay, si plan holder hindi na sakop ng accident insurance, pero sakop pa po siya ng term life insurance. Okay. At take note po, hindi po forever po ang insurance na libre. Kasi hindi naman po tayo insurance company. Branded company po tayo. May libre lamang insurance. So, ang term life insurance, ang coverage po niyan, 10 years coverage. Halimbawa, ako 51 years old. So, covered ako hanggang 61 years old. Okay? And then sa accident insurance, only during the paying period, the 5 years. So kung 51 ako, covered lang ako ng accident insurance from 51 up to 56 years old. And then meron din po tayong contestability requirement. Okay? Ang term life insurance, subject to 1-year contestability period. At ang accident insurance, subject to 24 hours or 1-day contestability period. Ano yung contestability period na yan? Parang ang hirap unawain. Ibig sabihin lang yan, kailangan mag-survive yung plan holder during that time. Okay? Pag nag-survive siya during that time, dun lang po magte-take effective po yung kanyang insurance benefit. So, bibigyan ko po kayo ng, halimbawa, namatay siya si plan holder, namatay within 1 year. Hindi niya nalagpasan yung 1 year. Wala pong makukuwang insurance benefit yung pamilya niya, yung beneficiary niya. Ganon din po sa accident insurance. Okay? So, eto na po, himay-himay na po natin. Bibigyan ko po kayo ng senaryo. Dito muna po tayo sa term life insurance. Okay. Scenario 1, namatay si plan holder within 1 year. Hindi po niya nalagpasan yung contestability period. Pag gaganon po ang nangyari, dahil hindi na nalagpasan ni plan holder yung 1-year contestability period, wala pong makukuwang benefits yung beneficiary niya. Ulit pag si plan holder hindi nalagpasan yung 1-year contestability, ibig sabihin namatay siya within 1 year, wala pong makukuwang benepisyo yung kanyang mga beneficiary. Bakit? Hindi niya po nalagpasan yung terms and condition na dapat tumagpas ng 1 year para may makuwang benefits yung kanyang mga beneficiaries. E di wala palang silbi ang plan na kinuha ko. Hindi po walang silbi. Okay? Wala lang insurance benefits yung iyong
naiwanan kasi hindi mo nalagpasan yung kondisyon na 1 year contestability. Pero may silbi pa rin po yan. Bakit? Lamang po ang merong St. Peter. Kasi po, pag wala ka pong St. Peter, ito po ang presyo mo. Okay? Halimbawa, St. George, ang kukunin mo, wala kang St. Peter, ang babayaran mo po, 110,000. Kung may St. Peter ka, kahit hindi mo nalagpasan yung contestability mo, 53,000 lang ang babayaran mo. So, ibig sabihin, pag may naiwanan kang balance, si plan holder, ang babayaran lang po nung naiwanan dahil hindi nakalagpas ng contestability, yung balance ng pre-need contract price. Kasi, pag wala kang plano, kunyari, kakatok ka lang sa St. Peter at gusto mong kumuha ng St. George, 110,000 po ang sisingilin sa iyo. So, lamang po talaga ang merong St. Peter Life Plan kahit hindi po nakaabot po ng contestability. So, balik po tayo sa scenario 2. Okay. Ito po yung scenario, ito na pala, dito na lang po tayo, mas madali dito. Scenario 2. Okay. Namatay si plan holder. Okay. 1 year, 1 day. Kahit isang araw lang po malagpasan ni plan holder yung contestability, 1 year, 1 day namatay. Okay? Anong mangyari? Doon sa credit life, okay? Di ba may balance siya na, dito lang muna tayo. May balance siya na 4 years. Okay? Mapupuli paid po yung kanyang balance na 4 years. Kasi nalagpasan po niya yung contestability. Okay? So, ang credit life insurance ang magbabayad ng 4 years na balance niya kaya hindi na po problemahin po yung naiwanan. And then isi-serve po yung full memorial service kay plan holder at yung beneficiary po makakatanggap po ng cash assistance benefit equivalent to 100% ng contract price. So kung kinuha po nila ay St. Anne, okay, kung, teka lang po so, halimbawa, ang kinuha nila ay St. Anne, now 157,500. Yan po ang matatanggap na cash assistance benefit kasi 100% ng contract price ang cash assistance benefit And then kung St. George naman, 53,000 na matatanggap ng beneficiary. Balik po tayo. So, yun po yung scenario 1 at scenario 2. Pwede nyo naman pong later on reviewin dahil meron po tayong insurance matrix tulad po nito. Okay? So, tapos na po natin yung namatay within 1 year. Okay? Walang nakuha. Okay? Zero benefit, but yung balance babayaran sa pre-need price. Ito naman po yung ikalawa nating sample kanina, namatay ng 1 year, 1 day. So, anong nangyari? Fully paid po yung balance and then may makukuha 100% na contract price and then enforceable po yung memorial service plan na isa-service po. Ito na po tayo sa pangatlo. Okay? Ano yung pangatlo? Ang pangatlong senaryo po natin, fully paid na po niya yung balance. Halimbawa ako, 51 years old. Pagdating ko ng 56, fully paid ko na yun Halimbawa, kinuha ko ni Lord bago ko mag-61 kasi from 51 plus 10 years na insurance coverage hanggang 61 po. So, kung kinuha ko ni Lord, bago maubos yung 61 na, bago maubos yung 10 years coverage ko, ito. Ay, sorry po nilang, nalito po ako. Ito po. Di ba may 10 years coverage, so hanggang 61 years old coverage. Kung bago maubos po ito kinuha ko ni Lord, okay, anong makukuwang benefits ng pamilya ko? Una, wala na pong credit life insurance kasi binabayad lang yung ano lang to benefits kung meron ka pang balance fully paid na ako nung 56 years old pa lang ako So, isi-serve po sa akin yung full memorial service and then at the same time, yung pamilya ko, yung beneficiary ko, may makukuha pong extended cash assistance benefits po na 100% na contract price. So, ang kinuha ko po noon yung St. Anne, kay Naluma. So, meron po ako doon. Yung beneficiary ko, may makukuha 120,000 po doon. Okay? So, yan po yung makikita po natin dito sa ikatlong matrix. Okay? Pag more than 5 years na, okay, pero hindi pa natatapos yung 10 years, not to exceed 65 years old po Okay? So, merong walang makukuha ang credit life insurance, pero yung pamilya, beneficiary ko, merong makukuha ng 100% na cash benefit na 100% ng contract price at isi-serve po yung memorial service plan.
Okay, so pahinga muna po tayo. Hindi lang, inom lang akong tubig. So tapos na po tayo sa term life insurance. Dito na po tayo sa accident insurance. So pag namatay po due to accident yung plan holder within 24 hours po, okay? Hindi niya natapos yung contestability, wala pong makukuhang benefits yung beneficiary. Kasi hindi nalagpasan po yung contestability. Pero yung balance, pwede nilang bayaran at pre-need price. Katulad din po nung kanina dito sa term life insurance na hindi nakalagpas ng contestability. Scenario to po natin, yung plan holder na matay. Kahit on the 25th hour lang po. Okay, lumagpas lang po ng 24 hours. Okay? At namatay ang plan holder due to accident. Ang mangyayari po, okay, mawi-waive po yung installment balance po nung plan holder. Pero kailangan po siyempre mag-present ng mga documents na talagang due to accident po yung pagkamatay. So in the meantime po, habang iniimbestigahan pa po, ini-evaluate pa po yung mga pinasang dokumento, aabunuhan muna po nung beneficiary ni plan holder yung patuloy na pagbabayad po sa installment, and then later on i-reimburse po sa kanila po yan. So mawi-waive po yung installment balance. Okay, and then yung naiwanan po na beneficiaries may matatanggap po na accidental death benefits equivalent to 100%. So kung kinuha katulad ko St. Anne before, so 120,000 po ang makukuha po ng beneficiaries ko. And then isi-serve po yung memorial service. So ang ikatlo pong scenario po natin sa accident insurance ay namatay po yung plan holder 1 year 1 day katulad po dito. So kung 1 year 1 day ang namatay yung plan holder, mawi-waive po yung installment na balance kahit ano pa po yan. So kung 1 year 1 day, ibig sabihin 4 year balance pa siya. So mapupuli paid po yun. And then yung pamilya may matatanggap na accidental death benefit equivalent to 100%. Kung sa case ko 120,000. And then, bukod po doon, may matatanggap din po na 100% cash assistance benefit. Another cash assistance benefit equivalent to 100% ng contract price. So, ibig sabihin, 200% po ang matatanggap po ng naiwanan. Kaya po dito makita po natin, no? Sa insurance matrix po natin, okay, ng accident, pag namatay yung due to accident plan holder, may makukuhang 100% na accidental death benefit dito yung beneficiary. Okay, balance will be waived, and then another cash assistance benefit na 100% of contract price. Pagka namatay 1 year 1 day due to accident po. Okay? So yung tatlong scenario po natin sa accident insurance, 1, 2, 3, puro patay. Pero meron din po tayong sample paano pagbuhay. Okay. So pag si plan holder na aksidente pero buhay, okay, anong klaseng aksidente? Baldado ba o partial disability lang? So kung full disability, paano ang pinag-uusapan po dito ay dalawang mata, dalawang kamay, dalawang paa. So pag dalawang element ng katawan ang nawala, halimbawa, dalawang mata, dalawang kamay, dalawang paa, o isang kamay, isang paa, fully disabled po yan. Baldado po ang tawag po dyan. Kaya ang mangyayari, mawi-waive ang installment, and then dahil buhay si plan holder, aksidente siya pero buhay, baldado lang, siya ang makakatanggap, si plan holder ang makakatanggap ng accidental dismemberment benefit equivalent to 100% ng contract price. So kung 120,000 po yun, 120,000 ang makukuha po ni plan holder dahil buhay pa siya. And then later on, pagka namatay siya at sakop pa siya ng 10 years coverage, mag-a-apply po sa kanya itong term life insurance. And then ang last scenario po natin sa accident insurance, aksidente si plan holder pero hindi po fully baldado, hindi siya fully disabled, partial disability lang. Ang nawala lang sa kanya either isang kamay, isang paa, o isang mata. So pagka ganyan, dahil hindi naman siya baldado, tuloy-tuloy po ang bayad po niya hanggang matapos niya bayaran yung plan, kung hanggang hindi niya ginagamit.
And then makakatanggap po siya ng accidental dismemberment benefit equivalent to 50% lang ng contract price. So kung 120,000 yung contract price niya, 60,000 po ang matatanggap po niya. And then later on may mangyari po sa kanya, mag-a-apply po sa kanya yung term life insurance. So nandito po sa pinrovide ko sa inyo na PDF o PowerPoint yung insurance matrix. Pwede nyo pong balikan po ito para lalo po nyong maintindihan po. Actually, yung point 1, matutunan nyo lang yung point 1, point 2, point 3. Malaking bagay na po. Actually, tapos na po yung webinar kung yun ang pag-uusapan po natin pwede na kayong magbenta talaga dahil alam nyo na yung point 1, point 2, point 3. Okay. Pero tutuloy pa rin po natin para mas lalong marami po kayong alam. Balikan nyo na lamang po itong insurance matrix po natin. Kung medyo malabo, sabihin nyo po sa akin, ipoprovide ko po kayo ng mas malinaw. Take note po pala yung sinasabi dito na 10 years coverage sa term life insurance, not to exceed 65 years old po yan Halimbawa, ako, 51 years old ako. So hanggang 61 years old, okay, meron akong insurance coverage. After that, wala na. Pero halimbawa, kumuha ka, 58 years old ka kumuha. 58 plus 10, di ba 68? 58 plus 10, 68. Pero hindi hanggang 68 ang term life insurance mo. May maximum coverage po tayo hanggang age 65 lang. So, from 58 to 65, dun lamang po ang insurance coverage. So, applicable lang po yung 10 years coverage, okay, pagka halimbawa, 55 ka hanggang 65. Pero pag 56, 57, 58, hindi na po applicable sa yung 10 years coverage. Kung ano na lang po yung natira up to dumating ka ng 65 years old. And take note po, marami nagtatanong, pwede bang kumuha ang mga senior citizen? Okay? At sino ba yung senior citizen? Senior citizen, pag ikaw ay 60 years old plus 1 day, okay, senior citizen ang tawag sa'yo. 60 years old plus 1 day. Pero pag 60 years old plus 0 day ka, hindi ka pa kasama dito. Pero kaya sinasabi natin hanggang 59 na lang Para hindi na mahirap computein. Pero minsan may humahabol. Okay? Na eksakto kinabukasan ay magiging 60 plus 1 day na. 6 years old plus 1 day. Doon talaga kailangan kinocompute po yun. Okay? So, sa ngayon po, i-assume po natin ang senior citizen is 60 years old plus 1 day. Okay? So, consider kang senior citizen yan. So, pag ikaw ay bumili ng serbisyo ng Memorial Service Plan ng St. Peter, wala na pong insurance yan. Kasi, hindi ka na po insurable Okay? Ang tinatanggap po natin hanggang 60 years old plus 0 day. Okay? So, pag senior ka na, wala na tayong pag-uusapang insurance. Ang binibili mo lang, complete memorial service. Okay? Cash assistance benefit for person who started by ages 18 to 60 and 1 day. Okay? Ay, sorry po. Mali nalito po ako. Okay? Kasi bago tong screen So, una, sino ba ang insurable plan holder? Sino ang non-insurable? Una, okay, ang insurable, yan po yung hanggang 18 years old up to 60th birthday po. Okay? Teka lang po Ayan po. Ang pag-insurable plan holders, ang binibili, complete memorial service po with insurance benefits po yan. So, at ang senior citizen naman, ito yung non-insurable. So, pag non-insurable, ibig sabihin, wala nang insurance benefit na insurance coverage. Ito, number 1, complete memorial service. Number 2, no insurance benefits for person who started by ages 60 and 1 day. Maliwanag po yan, Kaya ang mangyayari, if the plan is within paying period, habang nagbabayad si senior citizen at namatay, balance has to be paid prior to interment. Hindi po yun sasagutin ng credit life insurance dahil wala naman pong insurance coverage ang senior citizen. So, maliwanag po yun Pag senior citizen, wala nang pinag-uusapang insurance benefit. Kaya ang maganda dito, pag meron kayong nakakausap na senior citizen na gustong bumili ng plan, sabihin nyo po na wala na po kayong insurance coverage.
mas maganda siguro ipangalan nyo po sa anak nyo na mas bata. Total, pwede naman pong i-assign sa inyo kung later on, kailanganin gamitin sa inyo yung memorial service po. So, ito po, mga terms na dapat natin maunawaan. Ano ang difference ng transferable, ng assignable at saka ng unrendered service? Transferable po, itatransfer buhay sa buhay. Assignable, itatransfer buhay sa patay. Ang transfer po, kailan nangyayari po ito? Halimbawa, bumili ako after ng plan, after 1 year, nawalan ako ng trabaho at gusto ko ng ibenta. So, pwede ko pong ibenta sa buhay po yan. So, pag tinransfer ko dun sa buhay, okay, halimbawa, after 1 year ko binenta, pati yung insurance, kung insurable age po siya, matatransfer din po. Kung nagamit ko na yung 1 year na insurance, ang matatransfer na lang po sa kanya ay 9 years sa term life at 4 years na lang po sa accident insurance. And take note, magre-reset po yung contestability period. Ano naman yung assignment? Ito yung ipapagamit mo sa patay. At dahil yung patay na, walang insurance talaga yon. So, automatic, okay, pag nag-assign ka, extinguish na po yung contract. Okay? Kaya wala na po yung insurance. Ipapagamit po iyan po yung pinapagamit sa patay. Ano naman yung unrendered service? Ito naman po yung bumili ka ng traditional life. Bumili ka ng plano po pala, kahit traditional man o cremation. Let's say, bumili ka ng traditional life plan, tapos namatay ka due to COVID. Pinakremate ka, hindi nagamit yung traditional life plan mo. Ano mangyayari doon sa plan na binili mo? Okay? So, mamanahin po yun ng iyong beneficiary. Hindi nila pwedeng i-transfer, i-assign, o ipagamit. Kailangan sila po mismo ang gagamit. Okay? So, maniwalag po yun. Another example ng unrendered service is kumuha ka ng plan and then hindi alam ng mga anak mo na may plan ka pala. So, nailibing ka na, hindi na-claim yung memorial service plan sa St. Peter. So, ano mangyayari dun sa plan? Mamanahin po yun ng beneficiary. Hindi pwedeng ipagamit, ibenta, o i-transfer. Kailangan, kung sino man yung beneficiary, mamanahin po niya yung plan na yon. And take note po, may 30 days holding period po tayo na sinasabi. Ito po, it refers po kung anong price, yung 30 days holding period, yan po yung period kung saan nire-repair po kung anong price ba ang gagamitin sa pagkagagamitin mo na yung plano. Pre-need price ba o at-need price? Kasi meron po tayong mga kababayan, kung kailan tinaningan, dun lamang po kukuha ng St. Peter life plan. Oh, wala nang ano yung ano mo, hindi na magtatagal ng 1 week. Tatanggalin na natin yung halimbawa yung life support. So, doon pa lang kukuha ng St. Peter Memorial Plan dahil mamamatay na. So, pag lahat po ng tao, ganun po ang gagawin, malulugi po si St. Peter. Kaya meron po tayong 30 days holding period. Okay? Kailangan i-declare po natin yan sa mga gustong bumili sa atin. Hindi nyo po pwedeng gamitin po within 30 days from the date of availment yung plan. Kasi pag pinilit nyo pong gamitin within 30 days from availment yung plan, ang i-apply po sa inyo na price ng chapel ay at need price, yung mas malaking presyo, hindi po yung original contract price. Okay? So, kailangan maliwanag po yan para wala pong sisiyan sa dulo. So, pag ginamit po within 30 days holding period, kahit nag-spot cash ka pa, binayaran ng buo, pero gagamitin mo yung plan within 30 days, ang i-apply ng chapel sa iyo ay yung at need price. Ito po yun, no? Imbis na ito ang paggamit, after 30 days, pag ginamit mo within 30 days, ito po ang i-apply sa'yo na price ng chapel po. Malapit na po tayo, konting hintayin na lang po. Okay. So, dalawa pong klaseng produkto ng St. Peter. Meron po tayong traditional plan, life plans, at meron tayong cremation plan. Okay. So, yung mga prices, bibigay na lang po sa inyo ng mga nag-invite sa inyo ng mga sales agent po ninyo. Kung kayo po ay under po sa akin, pwede po kayong humingi sa akin. Ito po yung mga traditional life plans po natin. Meron tayong St. Anne, St. Bernadette, St. Clair, St. Dominic, St. George, St. Gregory. Hindi nyo po kailangang sauluhin yung mga itsura po ng kabaong. Kasi doon sa brochure po natin, meron pong nakalagay doon
na mga description. Ang kailangan lang, aware po kayo kung anong description. Unang dapat tandaan nyo sa kabaong, okay? Ang kabaong, apat na bagay ang dapat tandaan nyo sa kabaong. Unang point 1, ang lahat ng kabaong natin metal. Maliban lamang sa dalawa na wood. Ang wood lang po natin si St. Dominic at saka si St. George. So, yun po yung point 1. Bakal ba, wood ba o metal? Okay? So, dalawa lang, lahat metal, maliban lamang sa wood na si St. Dominic at saka si St. George. Point 2 na dapat yung tandaan. Ano yung salamin ng kabaong? Full glass ba o half glass? Actually, lahat ng kabaong ng St. Peter, full glass yung nasa plan natin. Maliban lamang sa isa, si St. Clair, half glass lang po yan, yung taas lamang po ang nakikita. Pangatlong dapat yung tandaan, point 3 sa kabaong ng St. Peter. Yung pinaka-cover ng yung cover, ito, cover po yan. Yung cover ng kabaong, ilan ba yan? Isa o dalawa? Lahat ng cover po ng kabaong natin, isa lamang po. Maliban lamang kay St. Anne. Si St. Anne, may cover na sa labas, may cover pa bago dumating sa salamin. Kaya po, mahal po siya. So, lahat, iisa lang ang cover niyan. Okay. Ang point 4 na dapat yung tandaan sa St. Peter, yung cover ng mga kabaong, isang buo ba yan? Okay? O split type, katulad nito, okay? Itong sina St. Gregory, si St. George, yung cover nila sa labas, yung lower part tsaka upper part, natataas baba po yan. Okay? Itong cover ni St. Anne sa labas, ni St. Bernadette, St. Dominic, ano po yan? Buo po siya. Hindi po siya split type tulad ni St. George at saka ni St. Gregory. Di ba alam yung refrigerator na natataas mo yung taas, na pati yung baba, nabubuksan mo. Yung St. George, St. Gregory, ganun po sila. Sila lamang po yung hindi buo. Kita nyo, si St. Anne buo yung cover, si St. Bernadette buo yung cover, si St. Dominic buo ang cover. Si St. George, yung cover nila sa labas, dalawa, lower part, saka upper part, pwede mong itaas baba. Okay. So, yan po. So, ayan po, na-discuss na po natin yan, yung mga prices. Okay, pwede po kayong humingi sa akin yan. Ayan na po. Okay. So, ang kagandahan nga po kanina, plans ng memorial plans natin ay anti-inflationary. Kahit after 50 years tumaas yan, nakalock in na po kayo doon sa binayaran po ninyo. So, tignan lang natin muli yung comparison ng pre-need contract price at need price. Ang laki ng difference. So, yung St. George na pinakamura, pag meron kang lamang ang St. Peter, pag may plano, 53,000. Pag wala, 110,000. Pag St. Anne, 157,500. Pag may plano, pag walang plano, 240,000. Okay? So, ang kagandahan kay St. Peter, kaya magandang mag-enter ng St. Peter, ay growing market. Huge po ang market po ng St. Peter. Araw-araw, may pinapanganak. Araw-araw, may namamatay. So, palaki ng palaki po. Kaya po yung mga branches natin, tsaka chapels, branch offices natin, tsaka chapels natin, palaki po, padami po ng padami to cater po the needs ng mga kababayan po natin. Ito po pala itsura ng life plan agreement natin. Dalawang kopya po ito bawat plano. The white copy is the plan holder's copy. The colored copy should be remitted pabalik po sa akin bilang SA2 nyo at kami magdadala sa opisina. Do not use carbon paper. Kailangan parehas original ang pagsulat at pagpirma doon sa life application. Plan holders and beneficiaries name should be complete with middle names or at least middle initial. Pag walang middle name, walang middle initial, lagyan nyo po ng legend na asterisk na yan ay walang middle initial, walang middle name. Beneficiaries po must be legal age. At least merong one legal age po. Yung meron kasing iba, nilalagay lahat, puro minor. Hindi po mahihirapan pong mag-claim noon kasi kakailanganin pa ng certificate of guardianship dahil lahat sila minor. So maglagay po kayo ng kamag-anak o trustee na isang legal age po. Tapos yung iba kahit kung talagang gusto nyo isama kahit minor, at least may legal age na kasama. And then number 5, ask for a copy of valid ID. Pag nagbigay naman sa inyo ng ID, siguro doon yung nababasa nyo po para mabasa rin po namin kasi chichikin po namin yon. And then for senior citizens, it is advised to have
son, daughter, legal age, grandchild, or guardian present while sharing the life plan. Napakahalaga po na pagkang binibentahan nyo po mga senior citizen, meron pong witness. Kasi baka mamaya akala ginoyo po natin yung mahal nila sa buhay kasi porque ano na senior, binola-bola po natin. So to avoid yung mga ganong inconvenience, siguraduhin po natin pag senior citizen merong witness na kamag-anak po. At paalala lamang po sa ating mga sales agent 1 po, make sure po pagka pinipil upan po nung mga bumibili sa inyo ng plan, nababasa po lahat ng sulat po nila. Kasi meron po yung iba nakakasira ng mata, hindi po mabasa. So, kailangan pang balikan po yung plan holder dahil hindi po mabasa po yung sulat po niya. And then, make sure po yung beneficiaries may middle initial. Okay? Tapos merong yung mga portion dito sa right side, kompleto po yung birthday, contact number, height, weight, okay? Kasi po, mahirap po yan, kumakain po ng oras, pagbabalikan pa po yan. Kasi minsan, hindi po available si plan holder. Buti na lang, kaya kung meron kayong time na nandun na yung bibili, kunin nyo na po lahat ng impormasyon na kailangan and make sure may pirma po yung signature of applicant. Okay, yun po ang pinakamahalaga kasi yung ibang pag yun nakalimutan nyo, talagang siguradong babalik kayo kay plan holder dahil nalimutan nyo yung signature of applicant. Pero kung napirman ni plan holder yung signature of applicant, at least pwede nating itawag na lang po yung kulang na impormasyon. Pero nawa po maliwanag po yung pagkasulat po ng mga details sa life application plan kasi po yan po yung kumakain ng oras lalong-lalo na sa aming sales agent 2 at naaabala kayo mga sales agent 1 pagkakulang po yung mga impormasyon. And then, tandaan din po natin na meron po tayong 60 days grace period. Ano tong 60 days grace period? Allowance po yan kung sakasakaling hindi makabayad po yung ating mga plan holder. Halimbawa, kumuha ako ng plan ng October 31, ang due date po niya November 30. Okay? 60 days. So, kung October 31 ako kumuha, November 30 ang due date, from November 30, meron pa po akong 60 days. Okay. Pero wag na po nating i-promote sa kanila yan. Ang gawin po natin, sikapin po natin, excited po sila sa pagbabayad po ng kanilang plan na mabayaran at matapos mabayaran hanggang maaga para bawas alalahanin po at mahirap pong mag-lapse. Okay. Kasi pag nag-lapse po yan, hindi po magagamit po yung plan. So kung kumuha ng October 31, November 30, June na po yan. So after 60 days, hindi pa niya nabayaran, maglalapse po yan. Okay. Ito lang week na ito, may sinabi si BM, okay, nagmamakaawa sa kanya kung merong pwede daw gawa ng parang kasi nag-lapse. Pag nag-lapse po, hindi na po magagamit po yung plano. Pero pwede pa pong buhayin. Pwede pong reinstate within 2 years from lapse date before forfeiture of plan. After that, hindi na po magagamit po yan.